What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, Koro and welcome back dito sa ating channel, and for today ang video natin is all about Polygon ZK EVM. So ang gagawin natin dito is magbi-bridge tayo, no? So parang first transactions natin to para kay Polygon ZK EVM. And then unang step natin of course is kay chainlist.org. So pakita ko sa inyo. Ayan, kay chainlist.org. So ang gagawin nyo lang is search nyo Polygon, and lalabas yung Polygon ZK EVM. So add to MetaMask nyo yan. So sa akin is naka-add na siya, so hindi ko na siya add. So next natin sa ating step is magbe-bridge na tayo, no? From Ethereum mainnet, magbe-bridge na ng Ethereum papuntang Polygon ZK EVM. So dito yan sa kanilang mismong main website. So native bridge na to, and unfortunately guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung mismong step na to kasi nagawa ko na siya kanina kasi ang tagal nung mismong nung pagdating ng funds. So ito yun, no, as you can see, nag-complete na and completed nakalagay. So 114 yung bridge ko gamit yung native bridge nila, tapos yung ibang funds ko is ginamit ko is Orbiter Finance from Scroll papuntang Polygon ZK EVM. So kayong bahala guys kung magkano yung value, pero recommended ko is around 40 to 50 US dollars. So guys, medyo masakit sa gas fee to kasi from Ethereum to papuntang ZK EVM or Polygon ZK EVM. So tandaan nyo guys na importante tong step na to. If gusto nyo siyang skip, okay lang din naman, pero importante to guys kasi ginagamit natin yung mismong native bridge ni Polygon ZK EVM, which is kadalasan is criteria nila to kapag nagkakaroon sila ng mismong airdrop ng token nila. So after natin sa step na to, for example, nakapag-bridge na kayo and meron tayong Ethereum sa ating Polygon ZK EVM. So next natin is mag-swap na tayo. So para magkaroon tayo ng transaction ng volume and smart contract interaction kay Polygon ZK EVM. So una natin is kay QuickSwap. So gagawin natin is Ethereum papuntang USDC. So ito siya, kay QuickSwap papuntang QuickSwap tapos Ethereum papuntang USDC. So sa akin ang value ko is 0.1 yung Ethereum ko, and then ang i-swap ko is 0.08, and type ko ulit 0.08. So hindi ko siya ima-max kasi baka maubusan ako pang gas fee and hindi ko ma-swap back yung mismong mga funds ko, no? So importante guys na magbigay kayo ng allowance. So click natin yung swap and then confirm swap natin to. So guys, tandaan nyo Polygon ZK EVM yung gamit natin, and balik tayo kay QuickSwap. So confirm natin to, transaction natin. So syempre may gas fee kang babayaran dyan. So 1.77 yung gas fee, so medyo malaki siya, no? So close natin to kasi pinonfirm natin yung transaction, and then wait tayo mag-proceed yung transaction. So dapat yung Ethereum balance natin is mabawasan tapos madagdagan yung USDC balance natin. And as you can see, nakalagay no, successful na yung transaction natin. And then for our next step, which is ito na, swap ulit siya, no? From USDC naman, gagawin natin siyang USDT. So balik tayo dito sa website. So gagamitin natin is si Mantis Finance. So from USDC, gagawin natin siyang USDT. So as you can see, nakalagay dito Polygon. So click mo lang to, tapos Polygon, ZK EVM yung click mo para magpalit ka ng network. And then select mo dito is USDC, and then sa baba USDT. So max natin yan. Then approve natin. So hingi sila ng approval para magalaw nila yung funds mo. So next lang natin to, then approve. So pending yung transaction, so hintayin lang natin to, and then after nito mag-proceed, tsaka pa lang tayo makapag-swap. Ayan, as you can see, tapos na, and then pwede natin click yung swap para makapag-swap tayo ng tokens. So click natin tong swap tokens. So medyo mabagal yung site ni Mantis, kaya medyo naglolo ko siya. So click natin to para mag-swap. Ayan, pending na yung transaction natin. So hintayin natin yung USDC is maging USDT na siya. And guys, as you can see, yung balance natin from USDC naging USDT na siya. And then pwede tayo mag-proceed sa ating next step. So for next step, gagamit tayo ng PancakeSwap.finance. So from USDT, babalik natin siyang USDC. So punta tayo sa kay Pancake, and kay Pancake, tapos ayan, from USDT papuntang USDC. So click natin yung max, then tayo na siya mag-fetch ng best price, and then click natin yung swap, confirm swap. And guys, confirm lang natin to. So malit lang yung gas fee dito kay Polygon ZK EVM. Confirm swap. So
may ano siya, no? Meron siyang parang error. So, not sure kung ano tong error na to. So, siguro nag-iba yung price nung ina-accept ko siya. Ayan, as you can see, nag-go through naman siya ata ngayon. Ayan, so hintayin natin matapos siya. Ayan, hintayin natin. So, from USDT, dapat maging USDC na siya. Ayan, so kasi tapos na, no? Mabilis na yung transaction. Naging USDC, tama, naging USDC na yung USDT natin. So, for our next step naman, gagamit tayo ng sushi swap. So, from USDC, gagawin natin siyang Ethereum. Ayan, USDC, papuntang Ethereum. So, max natin to. So, click natin to para mag-max. Ayan, approve USDC. Kasi kailangan ulit nila ng approval ni sushi swap. Ayan, approve natin. Then, after mag-approve, tsaka natin i-swap. And guys, as you can see, pwede na tayo mag-swap. So, click natin itong swap. And then, swap USDC for Ethereum. Yan, as you can see, tapos na yung transaction natin. Mabilis lang. From USDC, naging Ethereum na siya ulit. And then, after nito, is gagamit tayo ng antfarm.finance. So, from Ethereum, babalik natin siyang USDC. So, pabalik-balik lang yung swap natin, guys. Para to sa iba't ibang smart contracts interaction and for volume transactions. So, from Ethereum, so 0.08 lang ulit yung itatransact ko. Papunta ang USDC, click natin yung swap. So guys, para sa step na to, burahin ko muna si Antfarm kasi kailangan pala ng iba pang token, no, pag mag-swap ka. So you can see, trinay ko mag-swap ng Ethereum papunta ang USDC. For example, yan, 0.08. So kailangan pa ng Antfarm token, which is medyo mahal siya para sa akin. So bukod sa gas fee, may babayaran ka pang Antfarm token. So hindi ko na siya isasama sa step natin. So ang gagawin na lang natin is dalawang beses tayo mag-transact kay Rocket Finance. So ang gagawin natin, Rocket Exchange. So ang gagawin ko lang na lang is lagay ko to dito. Ayan. So burahin ko na to, si Antfarm. So if ever gusto nyo, kayo nang bahala. Ako hindi ko na siya gagawin kasi ayoko nang ganun kay Antfarm kasi bibili pa ako ng token and medyo magasto siya. Bukod sa gas fee, kailangan mo ng Antfarm token. So from ETH, gagawin natin siyang USDC gamit si Rocket Exchange. And then USDC, babalik natin siyang Ethereum. So nandito na tayo kay Rocket Exchange. So from Ethereum, na tayong USDC. So 0.08. So click natin yung swap. Ayan. So gagamitin niya is OpenOcean. As you can see, naghahanap siya ng best routing, no, para dito sa exchange natin or sa swap na gagamitin natin. So hintayin natin to, validating transaction, confirm transaction to proceed. Ayan. Confirm lang natin to. So medyo malaki yung gas fee, 1.18. So I'm not sure bakit sobrang laki ng gas fee dito. So kanina maliit lang yung gas fee natin sa ibang mga transactions natin or swap. And as you can see, success na siya, no, mabilis lang. So, nabawasan na yung Ethereum natin. Naging USDC na siya. So yun nga. Next natin is ibabalik natin siya. So, from USDC, gagawin natin siyang Ethereum ulit. So, max natin to. And then, wait natin siya mag-fetch ng best route. So, you can see, ang gagamitin pa rin niya is OpenOcean. So, click natin yung swap. And then, proceed or accept and agree. So, if ever gusto nyo mababang transaction fee, gamitin yung iba nating mga ginamit kanina. Pero kasi ito na lang para hindi na ako ulit lumipat. And guys, success na yung transaction natin. And then, and as you can see, naging Ethereum na siya ulit. And 0.1 na ulit yung Ethereum natin. So, for our next step, tapos na tayo sa mga swapping. Next step natin is for our NFTs. So, dapat may NFT rin tayo dito kay Polygon ZK EVM. So, ang gagawin natin is, bibili tayo ng NFT dito sa marketplace na to, which is yung Zonic.app. So, I recommend buying 5 or more NFTs, no? Pero kayong bahala if gusto nyo isa lang or once a week isang NFT. Pero ako ito, 5 yung bibiliin ko. And ang napili ko is itong 5 nandito lang sa kanilang homepage or explore tab. So, pagpunta nyo nga pala dito sa website na to, is click nyo to para mapunta ka kay Polygon ZK EVM ng mga NFTs. So, para ma-filter nya. And then, itong 5 yung bibiliin ko. As you can see, ito siya. So, to Ethereum with love. So, medyo maganda yung ano niya, no, mismong NFT. So, para sa akin okay naman siya. So, click ko to. So, refresh ko lang muna yung mga inopen ko kaninang tabs para makita natin kung ano yung mga lowest talaga currently. And as you can see, ito siya, $3.62 na Ethereum. So, click ko lang to, guys. And pagka-click natin, buy now. Click natin yung buy now. Then, purchase NFT. So, confirm natin yung transaction. Anong nevermind. So, pending. So, medyo hindi siya agad lumalabas, no? Yung transaction. I think sa internet ko siya.
And so close natin to. Successfully bought NFT. Takes up to 1 hour or I mean 1 minute, no? So medyo matagal. And after nyan ito si Luna. So bili tayo 0.54 worth ng Ethereum lang naman, so mura lang siya. So buy now. Purchase NFT. So guys, ulitin ko kayong bahala kung ganong kadaming bibili nyo ditong NFT. Para sa akin kasi is 5 yung parang recommended ko para sa akin. So kung kaya nyo mas madami, okay lang din naman. Pero ayun nga, kayo na rin bahala. And tapos na tayo dito. Next natin is kay Bart. So kay Bart, yung kakalapit lang naman to, mamili ka na lang gusto mo. Okay naman to sa akin. So click natin to. So ayun yung maklik or mabagal yung mismong internet ko. So fast forward natin to guys kasi bibili lang naman tayo ng mga NFT and pakita ko sa inyo after ko makabili. And guys, tapos ko na mabili yung mga NFT na binuksan ko kanina, no? So 5 NFT siya. Ito siya. Ito ulit, To Ethereum with Love, ZK Luna, Bart Fun Club, Cloud, tapos itong Polygon ZK City Girls. So 5 NFT yung binili ko, and as yung nakikita nyo naman na nasa akin ng NFT kasi nakalagay dito is transfer NFT or sell NFT. So meaning sa akin na siya kasi ito yung options ko, so hindi ko na siya pwedeng bilhin kasi nasa akin na siya mismo. Or to double check, pwede nyo check sa mismong blockchain o kaya punta kayo dito sa profile nyo, click nyo yung my NFTs, tapos dapat lalabas siya dito. Ayan, hanapin nyo na lang kasi pwede siyang i-filter, so you can see so madami, naka-filter si Linya, pero click natin to, si Polygon ZK EVM. Medyo antayin natin siya mag-load kasi medyo mabagal ata yung internet ko. Ayan, as you can see, meron akong mga dito NFT. So I'm not sure bakit meron ako isa pa nito. So meron ata ako nito dati, nakapag-mint ako. So ayan, meron akong ilan to NFT, 8. Ayan, 8 NFT. So maganda yung nila, no, yung mismong app nito or main interface ni Zonic app para sa akin kasi mas madaling tignan siya. Ayan, no. Makikita nyo kung ilan yung mga NFTs nyo per chain. So kay Zora ang dami ko, 277. Totoo ba to? So sobrang dami, no. So kay Base meron akong 142 NFTs. So karamihan kasi dito is duplicate lang and free NFT lang may iba dito. Puro gas fee lang yung mga inano ko dito. Pinag-mint. I mean yung mga binayaran ko, no. So going back dito sa step natin, ang last natin is ito. Kay Intract. Kay Intract. So pakita ko sa inyo. Yan, kay Intract. So gagawin nyo lang pagkapunta nyo sa website is gagawin nyo yung mga quest dito. So yung week 1 nila is tapos na or close na siya. Campaign already completed. So ang meaning nyan is ended na siya. And as you can see, ito yung reward na pwede mo i-claim, which is hindi ko siya nagawa dati. And then yan, under siya kay Polygon ZK EVM. And then yung week 2 nila guys is naka-post and currently post siya. August 2nd hanggang August 15. So, ang tagal na nakapost, no? I'm not sure kung kailan to ma-resume. Pero yun nga, sama nyo siya sa notes nyo, no? Nabalik-balikan nyo siya if ever. Tapos, if ever siya, live na siya ulit. And then, hindi siya nakapost. Gawin natin siya. Kasi ako gagawin ko to. Kasi sayang yung NFT and then yung quest. Hindi ko rin alam kung magpapa-airdrop tong si Intract. Pero yun nga, sayang yung NFT rin kasi. Tsaka, interaction din siya sa iba't ibang mga smart contracts. So yun lang guys for Polygon ZK EVM. So ito lang muna yung mga kaya natin gawin. So antik ko pala to kasi hindi ko pa siya nagagawa. So guys, tandaan nyo, balik-balikan nyo na lang to si intract.io. Tapos first week lang naman ito or first transaction natin to. So mahalaga lang is nakapag-bridge tayo. So pwede nating check kung kamusta na yung transaction natin dito. Tracker, punta tayo kay tracker. So guys, ang gamit kong tracker is si Dapgate. So dati free siya pero ngayon hindi na siya free. So, kailangan mag-mint yung NFT nila. So, try natin tignan kay Polygon ZK EVM. Tingnan natin kung ilan yung transactions natin, no? Kung na-record agad ng Dapgate. So, dapat yung wallet age ko dito. Ayan, 0 pa yung wallet age ko kasi first transaction ko is ngayon, ayan, 24. So, October 24, first transaction natin. So, right now, nakapag-conduct na tayo ng ilang transactions to? 16. Ayan, send transactions, 15. Receive is 1. So, native bridge, hindi ko sure kung ba't hindi na-record yung native bridge natin. So, try ko na lang report kay Dapgate, no? Kasi nakapag native bridge naman tayo. So, yung ito yun kanina. Ayan, completed. Nakalagay naman siya. Tapos, ayan, native bridge dapat mag-green na to.
Tapos, ayan, kailangan nating tuloy-tuloy to para tumagal yung wallet days natin dito. As you can see, ang pinaka nag-grind ko pa lang talaga dito is si ZK Sync Linya Base. Sino pa ba? Wala si Layer 0 ata dito. So, try natin check si Layer 0 if nandito. Try natin Layer 0. So, alam ko hindi masyadong accurate pa yung Layer 0 nila eh. And as you can see, ayan, 47 na daw yung transactions ko. So, parang onti lang to Interacted chains 9, use protocols 9. So, score ko is 40. So, hindi ko sure kung accurate yung tracker ni Dapkit para kay Layer 0 kasi inayos pa ata nila. Kay ZK Sync, ito guys, sobrang dami ko na ditong interactions or transactions kasi isa to sa mga una kong grind nung bumalik ako nung August. And so, kasi wallet age ko dapat is 30 plus na ata or 40 plus. And 88 na pala guys. 88 days na ako dito kay ZK Sync. Ang first transaction ko is noong July pala. July 27. Ayan, meron na akong around 128 total transactions. So, aiming for 100 transactions or smart contracts. So, nakikita nyo green to. Kasi more than 100 transactions na ako in total. Pero yung unique smart contracts na na-interact ko is 42 pa lang talaga. So, yung iba doon is repetitive kaya hindi siya unique. So, kaya dapat mag-explore kayo ng mga bagong nagla-live na dApps para makaabot kayo sa 100 dApps na, smart contracts na interact. So, ayan. Try natin ulit kay Polygon ZK EVM para makita ko sa inyo kasi ito yung focus ng video natin ngayon. So, if ever gusto nyo makita yung mga ibang ginagray natin, check nyo yung iba kong video. So yun guys, right now wala pa ako masyadong transaction dito and hindi ko inaasahan kung magkakaroon ako ng airdrop dito if ever kasi yun nga, mababa pa yung interact ko dito kay Polygon ZK EVM and hindi ko sure kung kailan nag-live yung mainnet nila dito kasi parang medyo matagal na ata. And sana makahabol ako no if ever, pero yun nga, confirmed ata yung airdrop dito kasi parang nagparinig yung CEO ng Polygon about dito sa Polygon ZK EVM. So yun lang, so for our first week dito kay Polygon ZK EVM, ang ginawa natin is nag-bridge tayo, perform tayo ng ibang swap, and then bumili tayo mga NFTs, tapos ito waiting tayo mag online ulit or mag-live kasi naka-post siya currently. So siguro sa mga susunod na days or weeks or months, tatry natin to i-grind hanggat wala pa talaga silang airdrop. I-grind ko talaga to. So if limited yung budget nyo, try nyo explore na lang minimal yung swapping. Try nyo iba't ibang mga DEX, iba't ibang mga DeFi na under kay Polygon ZK EVM. So explore nyo yung mga nila, yung ecosystem. So I think nandito siya. So wala pala no, Polygon ZK EVM. So hanapin nyo na lang, try natin Polygon ZK EVM ecosystem. Try natin kung may lalabas na Polygon ZK. So, hindi ko sure kung saan makikita yung mga Polygon ZK EVM. So, ito kay alchemy.com. Meron silang listahan. So, wala pala sa mismong website ata nila. So, dito guys, pwede nyong i-check. Ayan, mga DeFi apps. Scalar daw. So, hindi ko sure kung updated to or kung mga legit. So, at your own risk na lang yung pag-search nyo kung ano yung mga talagang official na under kay Polygon ZK EVM and safe. Pero yun nga, right now, yung mga nilagay ko naman dito is, I think safe naman siya, no? Kasi kilala naman to, sila PancakeSwap, si Sushi, and sila QuickSwap, ayan. Tapos sa Twitter, try nyo sa Twitter maghanap if ever wala kayo makita sa mismong Google. So yun lang guys for Polygon ZK EVM and sana nakatulong sa inyo. If ever may questions kayo and suggestions, mag-leave kayo ng comments sa ating comment section. If nagustuhan nyo to and nakatulong ko sa inyo, sana mag-leave kayo ng like and comment and mag-subscribe kayo sa ating channel. Yun lang guys and good luck sa airdrop hunting.